Alvina, kunin mo si Criselda, bilis! Pero inang, saan ko po siya dadalhin? Uuwi natin siya. Ngunit inang, may dugong mortal ang batang to. Apo ko pa rin siya. Anak ni Lakan. May dugo siyang inkanto. Pero, huwag mo akong kontrahin, Alvina. Alam ko ang ginagawa ko. Ibigay mo sa akin ang bata. Hindi mo makukuha ang apo ko. Hindi ako makapapayag na ikaw ang maghari dito sa kagubatan. Inalagaan ito ni Lakan ang buong buhay niya. Hindi ako papayag na dumanak ang dugo sa sagradong gubat na to. Kilala kita, matanda ka. Alam ko ang plano mo, kaya kinuha mo ang batang yan. Siyang ipapalit mo sa anak mo bilang tagabantay ng gubat na ito. Ako ang masusunod at wala kang magagawa dahil yon ang naitakda. Ang anak ng naunang tagabantay ang magmamana ng kanyang tungkulin. Hindi ako makapapayag. Mamamatay kayong lahat. Hanggang dito na lang ang paghahasik mo ng kasamaan, Kalom! Umihip ang hangin. Kumalo ang lamig at init dito. Nabalot ng dilim ang kagubatan. Sa pagwawakas ng kapangyarihan ng tinaguriang mabagsik na aswang na si Kalom, nabulabog ang mga hayop sa gubat, kasabay ng pagpataw ng sumpa ni Inang sa aswang. Makapangyarihang bathala, dinggin ang aking salita. Sa kapangyarihan mo na sa akin ay pinagkatiwala. Sa tanikala ng walang hanggang kadiliman kita isinusumpa. Mananatili ka sa pusod ng kagubatan. Sa banal na salita at sa kapangyarihan ng kalikasan, tinatapos ko na ang iyong kasamaan. Mula sa gabing ito, maglalaho ka na parang usok at walang sino man ang makaririnig at makapagliligtas sa'yo. Babalikan kitang matanda ka. Hindi pa tayo tapos. At sa pagbabalik ko, si Criselda ang unang-una. Mabuhay! Ngayon lang kita nakitang ganyan kasaya, Iha. Masaya naman po talaga ako para kay Carissa. Mula nang bumalik siya, nawala yung bigat sa damdamin ko. Kaya naman natutuwa ako sa inyong dalawa. At sana dumating na rin ang binatang magpapaibig sa'yo. Inang, ako ang tagabantay ng kagubatan. Hindi ako normal. Hindi rin naman normal si Carissa, Pareho lang kayo na kalahating tao at kalahating engkanto. Ang pagkakaiba nyo lang, mas niyakap mo ang pagiging engkanto. Hinubog ng panahon ang kapangyarihan at kakayahan mo, habang ang kakambal mo ay mas nanaig ang kanyang pagiging mortal. Masaya po ako sa napili kong buhay. Lagi naman akong gumagabay sa kanya. Criselda! Congratulations, Carissa. Marcus, alagaan mong kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Criselda. Kahit hindi mo sabihin, aalagaan ko talaga to. Nang matapos ang picture taking sa simbahan, lumabas ang mga bisita para doon hintayin at salubungin ang bagong kasal. Malakas na nagsigawan at nagpalakpakan ng mga dumalo sa kasal namin at naghagis ng mga konfeti. Muli naming hinalikan ni Marcos ang isa't isa, habang walang tigil ang palakpakan at sigawan ng lahat. Hanggang sa matigilan kami ni Criselda at Inang nang biglang magbago ang tunog ng kampana sa simbahan. Criselda? Anong nangyayari? Tumingala kaming tatlo nang bahagyang kumalimlim ang paligid. Doon lang namin nakita ang pagtakip ng bilog na buwan sa araw. Nabalot ng dugo ang kalangitan. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin ay nakita namin na nagliparan ng mga ibon na parabang aligaga ang mga ito. Kinilabutan ako, Madam Venus. Isang pangitain. May paparating na panganib. Babe, okay ka lang? May nangyari ba?
Nang lumingon kami kay Marcos, biglang bumalik sa normal ang paligid. Ibig sabihin ay kami lang tatlo ang nakakita ng pangitain na yun. Agad akong ngumiti at umiling, sabay tapik ng marahan sa pisngi nito. Mula sa simbahan ay dumiretso na kami sa reception at doon namin pinagpatuloy ang selebrasyon ng masayang araw na yun. Nang matapos ang kasal, bago sumapit ang gabi, ay nagpaalam na sa akin si Criselda. Bago siya ay nauna nang umuwi si Inang at bumalik sa mundo ng mga engkanto para alamin ang nangyayari. Ang kwento niya sa akin habang naglalakad siya sa gubat. Nakaramdam siya ng panlalamig at gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Hanggang sa may narinig siyang tinig ng isang lalaki. Iyon daw ang unang beses niyang narinig ito at ang boses niya ay para daw nagmumula sa kailaliman ng lupa. Criselda! Sino yan? Hindi mo na ba ako natatandaan? Sinasabi yan eh. Malapit na tayong makita. Muling lumingon si Criselda sa paligid, ngunit wala siyang nakitang ibang tao doon. Kaya naman nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang makarating siya sa lagusan papunta sa kanilang mundo, muli siyang lumingon sa paligid bago tuluyang pumasok doon. Kinabukasan, dumating naman sa Baryo Malinaw si Francis, ang isa sa anak ng pinakamayamang pamilya sa bayan namin at malapit na kaibigan ng asawa ko. Habang nasa kotse, ay panay ang tingin sa labas ng sasakyan. 20 taon na ang nakalilipas mula nang mag-migrate sila sa Amerika ng pamilya niya. 5 years after nila umalis, ay nagbakasyon silang mag-ina dito. Yun ang huling beses niyang nakita ang bayan na yon. 2 linggo na ang nakakalipas nang dumating siya sa Pilipinas at namalagi sandali sa Maynila bago umuwi doon. 19 years old ako mula nang huling punta ko dito nung nagbabakasyon kami ni Mami ng 1 buwan. After 15 years, hindi pa rin nagbabago dito. Maganda, tahimik pa rin. 2 dekada ka rin palang hindi nakauwi dito, no? Tama ka. Maganda pa rin ang bayan na ito. Pero tahimik. Hindi kailanman natahimik ang baryong ito. Anong ibig mong sabihin? Mahirap para sa iyo na paniwalaan dahil lumaki ka sa ibang bansa. Pero maraming kababalaghaan na nangyayari dito. Gaya ng ano? Basta't pasasaan ba't malalaman mo rin. Siya nga pala, maiba tayo. Naalala mo pa ba si Marcos? Yung kaibigan mo nung bata ka pa. Yung kapitbahay natin. Oo naman, Kuya Bart. Friends kami ni Marcos sa FB. Madalas din kaming mag-usap doon. Kinasal na siya, di ba? Alam mo na pala. Oo, kahapon lang. Dumalo pa nga ang mami mo. Sayang lang at hindi mo naabutan ang kasal niya. Oo nga po eh. Pero nangako naman po ako sa kanya na babawi ako pagdating ko dito. Kung hindi lang naging busy sa negosyo sa Maynila, inagahan ko ng uwi ko dito. Ang bahay nila Francis ay 2 bahay lang ang layo mula sa bahay namin. Nang makarating doon ay agad siyang bumaba ng kotse at nag-inat para mabawasan ang sakit sa katawan dahil sa mahabang oras na biyahe. Kuminga siya ng malalim at lumingon sa paligid. Napangiti si Francis nang makita ang bundok na harap lang ng kanilang bahay. Wala pa rin pinagbagong bundok na yan, Kuya Bart. Napakaganda pa rin. Hanggang ngayon, alam mo, fascinated pa rin ako sa mga bundok at gubat. Parang palaging may humihila sa akin at niyayaya akong pumasok dyan. Alam mo dati, libangan namin ni Dad ang maghunting ng mga hayop sa gubat dun sa US. Probinsya din kasi yung lugar kung saan kami nakatira. Talaga ho ba? Abay mga ngaso rin pala kayo. Oo nga, naalala ko na. Niyayaya pa ako ni Sir noon ng mga aso sa kabilang bundok. Kuya Bart, samahan mo ako ha. Gusto kong pumasok sa gubat na yan at mga aso. Ay naku, Sir. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Hindi ordinaryo ang gubat na yan. Ito ang sinasabi ko sa iyo kanina na hindi matahimik ang baryo na to
Dahil sa mga kababalaghan na nangyayari dito, Anong ibig ninyong sabihin? ang gubat na yan ay pinaniniwalaan na pinamumugaran ng mga aswang at engkanto. Ang sino mang pumasok dyan at lumapastangan sa kalikasan ay hindi nakakalabas ng buhay. Kuya Bart, kaliwat kanan na ang mga naiimbentong technology. Naniniwala ka pa rin dyan? Hindi mo na ba naaalala ang nangyari nun sa'yo? Nung nagbakasyon ka dito, may nangyaring kababalaghan sa'yo nung pumasok ka dyan. Kababalaghan? Hindi eh. May nangyari ba? Tsaka sigurado akong hindi pa ako nakakapasok dyan sa loob ng gubat. Ang mabuti pa ay pumasok ka na sa loob at para makakain ka na. Hi, Sir Francis! Ay, welcome back po! Ate Babet! Long time no see. Ako, sir! Binatang-binata ka na! Ang pogi-pogi mo! Salamat ate. Ay, pasok na po kayo. Naghanda ako ng masasarap at paborito niyong pagkain. Talaga? Sakto. Nagugutom na rin ako. Sino yon? Napalingon ang dalawa nang maituro si Francis sa labas. Sa kabilang gilid, sa gitna ng mga halaman, malapit sa daan papasok ng gubat. Nakatayo daw ang isang babae. Maganda, mahaba at alon-alon ang kulay itim nitong buhok. Ang suot at mahabang damit na walang manggas at ang laylayan ay hindi pantay at parang natastas. Nagahalong asul at berde ang kulay ng damit nito, na gaya sa kulay ng kalikasan. Ang mas weird daw sa lahat ay parang kaaahon lang nito sa tubig dahil basang-basa ito. Sino? Ayun oh. Yung babae sa kabila. Malapit sa gubat. Wala naman ah. Oo nga, sir. Wala namang tao dun sa kabila. At ibaba mo yung kamay mo at baka kung anong maituro mo. Paanong wala? Ayun nga siya oh. Nawala yung babae. Ay nako, sir. Halika na nga sa loob at kinikilabutan naman ako sa'yo. Hapon, kababalik lang namin ni Marcos mula sa massage spa at pababa pa lang kami ng sasakyan nang dumating si Francis. Tumayo pa ito ng matagal sa harap ng gate habang nakatingin sa daan papasok ng gubat. Hindi agad siya nakilala ng asawa ko. Ako naman ng mga panahon na yon ay hindi ko pa rin siya kilala. Kaya nagkatinginan pa kami ni Marcos habang nagtataka. Kilala mo siya, babe? Ewan, hindi... Teka, parang pamilyar siya. Excuse me, sino po sila? Sorry. Ano pare? Kumusta? Sandali. Francis? Long time no see pare. Pucha pare, ikaw nga! Tumakbo palabas ng gate si Marcos at tuwang-tuwa ang dalawa na nagyapos. Para mga bata silang tumalon-talon habang umiikot. Pagkatapos nag-high five ng malakas. Hinawakan pa siya ni Marcos sa balikat at tiningnan mula ulo hanggang paa saka pinaikot. Hindi kita nakilala. Para namang hindi mo ako nakikitang nagpo-post ng picture sa social media. Oo nga, pero ibang-iba ka sa personal. Pumuti ka dun ah. Dati nugdug ka eh. Paano ba naman? Ilang buwan lang mainit doon. Tapos autumn, winter at spring, malamig. Lalo na kapag winter. Sino hindi puputi? All year round para kang naka-aircon 24/7. Welcome back pare. Thank you. Finally, namiss ko dito sa probinsya natin. Bala ka pang bumalik doon? Hindi ko alam. Kailangan kong tutukan ng negosyo dito eh. Napapabayaan na ni Mami dahil humihina na rin ang katawan niya. Babe, pumasok kayo at dito na kayo magkwentuhan habang nagluluto ako ng hapunan. Sige babe. Siya nga pala, pare. Misis ko si Carissa. Babe, si Francis.
kababata ko. Nakilala ko siya nung mawala na kayo ni Criselda dito sa atin. Hi, Francis. Nice to meet you. Same here. Wait. Hindi ikaw yun eh. Sigurado ako. Pero, kamukha mo siya. Anong ibig mong sabihin? Kaninang umaga, nung makarating kami dito, may nakita akong babae. Kamukha niya. Pero alam ko hindi siya. Doon siya nakatayo sa may bukana ng gubat. Nakatingin pa nga siya sa akin eh. Anong suot niya? Mahabang damit na sleeveless tapos ang laylayan ay hindi pantay. At parang punit-punit tapos parang blue-green yung kulay. Tapos, basa ang buong katawan niya. Parang kaaahon lang niya sa tubig. Ang weird nga eh. Kasi parang may mga nakakapit sa katawan niyang baging ng puno. Gulat na nagkatinginan kaming mag-asawa. Dahil ang tinutukoy ni Francis ay walang iba kundi si Criselda. Pareho kaming nagtaka dahil hindi basta nagpapakita ang kakambal ko sa mga tao na nasaan yung engkanto. Madalas ay nakabihis siya ng normal. Kakambal ko yun. Kambal? Oo. Ano kasi, di ba may nadaanan ka ng perya dyan? Dyan siya kasi nagtatrabaho. Engkanto kunwari siya, kaya ganun. Hayaan mo. At ipapakilala ka namin kapag dumalaw siya dito. Tara, doon tayo sa loob. Thank you. Congratulations pala. Sorry, hindi ako umabot sa wedding ceremony ninyo. Eto, pambawi. Chocolates. Tsaka may iba pang imported na blata dyan, tsaka alak. Uy, Black Label. Sarap nito. Inumin natin bukas ng gabi para wala akong pasok bukas sa trabaho. Thank you pare ha. Sige, kumusta pala si Tita Susan? Wala na si Mama pare. Oh, Nung 2021 lang. Isa siya sa na-infect ng COVID. Nadali ng gusto yung lungs niya kaya ayun, hindi kinaya. Kaya nga na-delay ng higit 1 taon yung kasal namin dahil sa nangyari eh. Naghintay pa kami ng babang luksa. Sorry to hear that, pare. Pasensya ka na, hindi ko nabalitaan man lang kahit sa Facebook. Ayos lang. Samantala, habang naroon si Francis sa bahay ng mga sandaling yun, ay naglalakad naman si Criselda pabalik sa kanyang bahay. Nang madaanan niya ang isang kubo, huminto siya sa bintana at nakita na nasa loob si Alvina, ang kanang kamay ni Inang. Criselda, mukhang napapadalas ang paglabas mo ng gubat. May binulong sa akin ng hangin. Pinuntahan ko lang para makasiguro. At ano naman yun? Matalim daw ang tingin na sinagot sa kanya ni Alvina. Kilala ko ang babaeng yon, Madam Venus. Noong dinala ako ni Criselda sa kanilang mundo para magpagaling, doon ko siya nakilala. Isa si Alvina sa tutol sa pananatili ko doon na parang wala akong karapatang pumunta doon. Sa una pa lang ay hindi na panatag ang loob ko sa kanya. At ang balita ko ay palagi silang nagkakabangga ni Criselda. Hindi mo na kailangang malaman pa. Nasaan si Inang? Bumalik sandali sa atin, kaya ako ang inutusan niya na magbantay dito sa kanyang kubo. Sige, salamat. Suot ang kanyang full hunting outfit. Bumaba mula sa kwarto niya sa second floor si Francis. Dala ang hunting rifle at isang bag na may laman na mga ekstrang bala. Nagtataka na sinundan siya ng tingin ni Babette at Kuya Bart hanggang sa maupo ito sa harap ng hapagkainan. Baliwala naman ang umiti si Francis sa dalawang kasama sa bahay at nagsimulang kumain. Bakit ganyan ang tingin ninyo sa akin? Sir, may lakad ho ba tayo? Ako meron. Depende na lang sa'yo kung gusto mong sumama. Saan ho bang punta nyo? Sa gubat. Mag-hunting ng wild pig. Ay po, nako sir. Parang awa nyo na huwag kayong pumunta doon. Ate, kaya nga ako umuwi dito sa probinsya natin eh.
Bukod sa ako nangahawak ng negosyo namin, plano ko talaga ng mga aso. Pero sir, nakalimutan niyo na ba yung sinabi ko? Alin? Aswang at engkanto? Imagine nyo lang yun. There's no such thing as engkanto at aswang. Sir, pilitin niyong alalahanin. Yung nangyari sa inyo dati, pumasok kayo sa gubat at naligaw kayo. Nang makita namin kayo, wala na kayong malay. Basang-basa kayo ng tubig. Para kayong naligo sa ilog. Oo nga naman po. Maniwala po kayo, sir. May engkantong naninirahan dyan sa gubat. At ang nangyari sa inyo noon, muntik na kayong kunin. Ang sabi ni Marcos mismo, may isang puno dyan na dapat mong iwasan. Yung malaki at mataas na puno na may mistulang kuweba sa paanan ng katawan ng puno. Kasya daw doon ang isang tao. Doon daw nakatira ang engkanto na kumukuha ng mga tao. Ang kwento ng mga taga rito, sila daw ang bantay ng kagubatan at ang sino mang lumapastangan sa kalikasan ay malulunod sa misteryosong lawa. Ate, it sounds like a fairy tale to me. Please, don't worry. I'll be fine. Babalik ako dito ng buo. Ay naku sir, ang kulit mo talaga. Kung narito lang ang mami nyo, tiyak na hindi ka rin papayagan noon. Pero dahil wala siya, kaya aalis ako, okay? Hintayin niyo ako dito. Asintado ako, kaya matatamaan ko agad kapag may nakita akong baboy ramo. Ay, sir, sandali lang. Sir! Bye guys! Nako! Ay, Bart, puntahan mo si Carissa. Bilisan mo! Bilis! Sa pagpasok pa lang ng binatang yon sa gubat ay nakamasid na si Criselda. Sa likod ng mga halaman at puno ay nakakubli siya. Ang kwento sa akin ng kakambal ko, ang pamilyar na amoy nito na humahalos sa mabangong amoy ng hangin ang nagpaalala sa kanya kay Francis. Lihim na ngumiti si Criselda habang pinagmamasdan siya. Ang laki na ng pinagbago nito sa mga nakalipas na taon. Nang makilala ko ng personal si Francis at ilarawan siya ng kapatid ko, ang una ko agad naisip ay para siyang ang karakter sa pelikula na Superman, si Clark Kent. Medyo kulot ang buhok na itim, matangkad, mapusyaw ang kulay ng balat nito. Matikas ang pangangatawan at may suot na black-rimmed eyeglasses. Siya nga. Siya nga yun. Patuloy na lihim na sinundan ni Criselda si Francis. Sa kakalakad nito ay tuluyan siyang napadpad sa pusod ng kagubatan, sa isang bahagi na madilim at masukal. Malalaki ang mga punong kahoy at ang mga dahon at sanga ay mayayabong. Kung kaya, parang pinagkaitan ng liwanag ang parting yun. Nakaramdam ng pag-aalala at awa si Criselda nang masipat ni Francis ang isang baboy ramo na medyo maliit pa. Ayun, Huwag mong patayin ang kawaawang biik. Bilisan mo, kaibigan. Tumakbo ka na. gotcha! Come on, baby! Come to daddy! Shit! Sayang! Muntik na! Huwag! Muling inasinta ni Francis ang baboy ramo na mabilis na tumakbo sa isang napakalaking puno. Ang kwento pa sa akin ni Criselda, natigilan si Francis nang makita ang isang kakaibang puno. Dahil bukod sa malapad ang katawan nito, ay parang may mga lumot at baging sa katawan ng puno. Sa likod ng mga yon ay may malalaking kadena ang nakapulupot na parang sadyang nakakubli sa likod ng makapal na baging. Ang masayang pagmamasid ni Criselda sa binata ay napalitan ng takot at pangamba nang itaas nito ang baril at asintahin ang isang puno na iniiwasan ng kahit sinong engkanto. Ano yun? Bakit may kadena ang puno? Hindi! Huwag! Lumayo ka dyan! Ayun ulit siya. Sunod-sunod na nagpaputok si Francis at sinundan ng tinakbuhan ng baboy ramo hanggang sa dumaan ang baboy ramo sa likod ng puno na may kadena. Hindi sinasadya na tinamaan nito ang mismong kadena ng 2 beses at tuluyan niyong naputol at nahulog sa lupa.
Nagulat si Francis nang biglang yumanig ang lupa, kasabay ng paglipad at malakas na sabay-sabay na huni ng mga ibon. Matapos yon ay umalingaw-ngaw sa buong paligid ang nakakakilabot na tawa ng isang demonyo. Shit! Ano yun? Tumakbo ka na! Mula sa likod ng puno ay may lumabas na isang malaking kambing. Agad din nasinta ni Francis ang baril at pinaputukan. Tinamaan niya ito pero gano'n na lang ang pangingilabot na naramdaman niya nang lumingon sa kanya ang kambing. At sa halip na mukha ng isang hayop, mukha ng demonyo ang kanyang nakita. Isang kambing na may 4 na sungay. Ang 2 malaking sungay ay paikot at ang 2 maliit ay sa taas nakaturo ang dulo. Ang mga mata nito ay kulay pula at nanlilisik. Higit sa lahat, may mga pangil ito at naglalaway na parang sabik na sabik sa pagkain. Nakalaya rin ako sa wakas. Ikaw, kailangan ko ng katawan mo para maging ganap ang pagkahari ko rito. Demonyo! Dali niyo siya sa akin! Madali kayo! Mabilis na tumakbo palayo si Francis. Gayon din si Criselda at sinundan ito. Habang tumatakbo ay agad siyang bumulong sa hangin para mailigtas ang binata. Umihip ang malakas na hangin habang hindi namamalayan ni Francis na tumatakbo na siya patungo sa direksyon ng hangin. Nang tingnan ni Criselda ang humahabol dito, nasaksihan niya kung paano mula sa isang kambing ay unti-unting nagbago ang anyo nito at naging aswang. Kaya gano'n na lang ang takot ni Francis nang lumingon ito at makita ang nakakakilabot na itsura nito. Tulong! Tulungan niyo ako! Shit! Bakit ba hindi na lang ako naniwala kay na Ate Babette? Ganun na lang ang panlalaki ng mata ni Criselda nang mula kay Francis ay napunta sa kanya ang tingin ng aswang. Ngumisi ito at muling umalingaw-ngaw ang malakas na tawa nito sa buong kagubatan. Griselda, ang anak ni Lakan, sa wakas! Nakita na rin kita! Nakilala niya ako. Mabilis ding tumakbo si Criselda hanggang sa makarating siya sa kanyang bahay. Pumasok siya sa malakwebang espasyo sa ilalim ng puno na yon at tuluyang nagtago sa ilalim ng tubig. Ang misteryosong lawa na nakakubli sa isang mukhang naipong tubig sa lupa mula sa ulan. Ilang sandali pa, biglang dumating si Francis at sumuot doon at nagtago. Diyos ko! Ano ba yung humabol sa akin? Naaamoy kita! Hangin. Dinggin ang bulong ng aking dalangin. Sasabay na saliw ng mga dahon. Sa pag-ihip ng hangin, lansin ang kanyang isipan at ikubli sa panganib na dala ng aswang. Sino yung nagsalita? Teka, baka wala na yung demonyong yun. Lalabas na ako. Nagulat si Criselda dahil narinig siya ni Francis. Nasa labas pa ang aswang. Kapag lumabas siya, ay tiyak na kamatayan ang aabuti niya. Samantala, dininig ng kalikasan ang dasal ni Criselda. Malamig na umihip ang hangin. Bilang engkanto, nagawa niyang lansihin ang isip at paningin ng aswang. Niligaw niya ito at hindi mahanap ang daan patungo sa kanilang pinagtataguan. Lalabas na sana si Francis nang mula sa ilalim ng tubig ay bigla niyang hilahin ang paa nito. Nakita ni Criselda kung paano nagulat si Francis nang lumubog siya sa tubig. Lumingon siya sa paligid. Para daw siyang nasa ilalim ng isang malawak na ilog. Malalim yon at hindi lupa ang kanyang naaaninag sa baba kung hindi kadiliman. Hanggang sa natigilan si Francis nang umahon mula sa ibaba ang isang babae. Ang babaeng nakita niya kahapon sa labas ng kanilang bahay. Ang babaeng may maladiwatang kagandahan. At sa kanyang isipan, narinig ni Francis ang maganda at malamyos na tinig niya.
Bumalik ka na. Sa pagdilat ng mga mata mo, maaalala mo ulit ang nakaraan. Ang kwento sa akin ni Francis, natagpuan na lang daw niya ang sarili niya at bumalik sa nakalipas noong 19 years old pa lang siya. Naglalakad papasok sa gubat at sinundan ang nakita nitong pusa na tumakbo doon. Nang tumakbo ulit ang pusa ay hinabol yun ni Francis hanggang sa makarating siya sa mataas na puno. May espasyo sa ilalim nito na parang kuweba. Papasok daw siya doon nang pigilan siya ng isang batang babae. Huwag kang pumasok dyan! Bakit naman? Ang cool nga eh. Hindi mo ba alam? Ang ilalim ng gubat na ito ay isang malalim na lawa. At itong puno na ito ay lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto at aswang. Are you serious? Hindi naman totoo yun eh. Totoo yun! Itong gubat na to, hindi siya gaya ng ibang gubat. Maraming hiwaga dito. Maraming aswang na naninirahan dito. Paano mo nalaman? Dahil engkanto ako na may lahing tao. At ako nagbabantay dito sa gubat. Dalagita ka na. Pero isip bata ka pa rin. Ay, ang kulit naman! Umuwi ka na. Baka mamaya hinahanap ka na ng nanay mo eh. Sabi nang dito ako nakatira eh. Teka, anong pangalan mo? Francis, ikaw, Criselda. ano ba kasing nandito sa ilalim? Wag! Nang pumasok si Francis sa ilalim ng puno at tumapak sa konting tubig doon sa loob, bigla siyang nahulog at natagpuan ang sarili sa ilalim ng malawak at malalim na tubig. Sa takot niya ay bigla siyang lumangoy pataas, pero parang may puwersang humihila sa kanya sa ilalim ng tubig. Hanggang sa biglang dumating si Criselda at hinila siya pataas sa katinulungang makaahon. O ano, naniniwala ka na? Oo, naniniwala na ako. Pero, bakit may puwersang humihila sa akin? Para akong nilulunod. Kung hindi ako dumating, malamang patay ka na. Ang sino mang nahuhulog dyan, kinukuha ng mga engkantong nakatira sa ilalim ng lawa. Mabuti na lang napakiusapan ko sila. Ay, pero dapat hindi mo natuklasan yon. Tsaka napagagalitan ako ng inang kapag kumalat to sa buong baryo. Wala akong pagsasabihan, promise. Pikit mo mga mata mo. Sa pagising mo, wala kang maaalala. Ha? Sandali lang. Hoy! Criselda! Nang mga sandaling nananaginip si Francis, naroon na kami sa kwarto niya. Nang humahangos na dumating si Kuya Bart sa massage parlor at sinabi na nagpunta siya ng gubat. Nagmamadali kaming sumunod sa kanya. Pagpasok ko pa lang ng gubat ay narinig ko na ang tinig ni Criselda. Tinatawag ako. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng boses ng kapatid ko at dinala kami sa misteryosong puno. Nakita namin na walang malay si Francis habang basang-basa ang buong katawan nito. Pinagtulungan ni Kuya Bart at Marcos na iuwi siya sa bahay namin at mula noon ay hindi pa ulit siya nagigising. Ano ulit ang sinabi mo? Naputol ng balang galing sa baril ni Francis ang tanikala sa puno kung saan kinulong ni Inang ang aswang na si Calum. Calum? Oo. Ang kwento ni Inang sa akin, kasabwat siya ni Lirio at ng aswang na sumanib kay Lolo Arsenio para patayin si tatay at nanay. Siyang nagkulong kay Calum dun sa pusod ng gubat. Nag-aklas sila para makuha ang karapatan na pagharian ng kagubatan. Nakausap mo na ba si Inang tungkol dito? Hindi pa, pero siguradong alam niya na. Kanina nakita ko ni Calum at nagulat ako dahil kilala niya ako. Nag-aalala ako para sa kaligtasan mo. Hindi ko alam kung alam din niya na may kakambal ako. Baka mamaya mapagkamalan ka niya ako at mapahamak ka. Huwag ka mag-alala, Criselda. Mag-iingat ako. Sisiguraduhin ko na may mga nakasabit na pangontra sa bahay. At hindi kami magpapaabot ng gabi sa daan. Magpapaalam ako sa Inang at baka pwedeng manatili ako dito para maproteksyonan kayo. Tsaka kung maghahasik siya ng lagim dito. Sige. Bakit ba naman kasi ang tigas ng ulo at hindi naniwala agad? Ganun talaga. Laking Amerika yan. Wala na pa mga ganyan doon kaya natural hindi yan maniniwala. Sa bagay. Ano palang itsura ng aswang na yun? 2 ang anyo niya.
Isang anyong kambing na may 4 na sungay sa umaga at isang anyong aswang na may katawan ng tao sa gabi. Pero mapaitsurang kambing man siya o tao, pareho siyang mukhang demonyo, kaya mag-iingat kayo. Dahil kahit umaga, pwede siyang sumalakay. Kailangan maging alerto kayo palagi. May mga nakuha kami mga gamit sa dating kubo ni Lolo sa inyo. Marami doon mga anting-anting. Bibigyan ko kayo para may proteksyon kayo. Ay salamat, Sir Marcos. Lumingon kaming lahat kay Francis nang dahan-dahan itong ginalaw ang ulo. Habang si Criselda naman ay biglang nagtago sa likod ko. Ilang sandali pa ay tuluyan siyang dumilat. Hingal na hingal. Bakas ang matinding takot sa mukha. Aswang! May aswang! Kuya Bart, nakita ko yung aswang. Hindi, mali. Hindi siya aswang, demonyo. Umalma muna kayo. Ligtas na po kayo. Yung babae, nakita ko. Yung babae sa tubig. Si Criselda. Tama, Carissa, yung... Hindi nito na ituloy ang sasabihin nang mapunta sa bandang likod ko ang tingin nito kung saan nagtatago ang kakambal ko. Biglang bumangon si Francis at nagpapanik na nilapitan si Criselda. Pagkatapos ay hinablot niya ito sa magkabilang balikat at niyog-yog. Sino ka ba talaga? Ano ka ba? Anong meron sa gubat na yon? Anong ginawa niyo sa akin? Pare, relax. Si Criselda yan. Hindi siya kaaway. Kumalma ka. Ipikit mo ang mga mata mo, Francis. Pakalmahin mo ang isip at puso mo. Biglang nawala ng malay si Francis. Mabuti na lang at agad siyang nasalo ni Marcos. Pinagtulungan namin siyang ibalik sa kama at hiniga. Kinuha ni Criselda ang pinagawa niya sa akin na insenso at inilagay sa ibaba ng kama. Pagkatapos ay tinakip ng bahagya ang palad sa bibig at may sinambit na dasal. Matapos yun, ay marahang pinadaan ni Criselda ang 2 palad niya sa ibabaw ng mukha ni Francis. Pinatulog ko siya ng mahimbing para kumalma siya. Nabigla lang si Francis sa mga nangyari. Ayos ka lang ba? Mukhang napahigpit ang kapit niya sa'yo kanina. Ayos lang po ako. Huwag niyo na akong alalahanin. Sa ngayon, mas makakabuti na dito muna tayong lahat matulog ngayong gabi. Mas ligtas kapag sama-sama at marami tayo. Mas madaling malalabanan ng aswang. Bababa na muna kami para makapaganda ng gabihan. Ay, kukuha ako ng damit ni Sir Francis at mga pagkain na rin na lulutuin para may pandagdag tayo. Tulungan na kita. Ako na ang magbabantay sa kanya. Bukas na ako ng umaga babalik sa atin para kausapin si Inang. Kinaumagahan, habang kami ni Marcos ay pumasok sa trabaho, naiwan naman sa bahay si Criselda at Francis, kasama ang kasambahay namin. Habang si Ate Babette at Kuya Bart ay bumalik sa bahay nila Francis para magtrabaho at lagyan ng mga pangontra ng aswang ang mga bintana at pinto. Si Criselda naman ay nasa hardin, nakaupo at nakapikit habang pinapakinggan ang bulong ng hangin. Inang, mag-usap na lang po ulit tayo pagdating ko dyan. Gising na siya. Tumayo si Criselda at pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kwartong tinulugan ni Francis, naabutan niya itong nakatayo na at nakasilip sa bintana. Kalmado na ito, hindi gaya kagabi na takot na takot. Huminga siya ng malalim at sumandal sa hamba ng pinto. Kumusta ang tulog mo? Criselda? Hindi ako si Criselda. Ako si Carissa. Limingon sa kanya si Francis nang nakakunot ang noo. Sa halip na sumagot agad, ay lumapit siya kay Criselda at tumayo sa harap nito na halos 1 dangkal na lang ang layo sa isa't isa. Sa unang pagkakataon ayon sa kakambal ko, ay nakaramdam siya ng pagkailang. Kung paano siya tumitig ay parang hinuhukay ang pinakamalalim na parte ng puso niya. Habang ng mga sandaling yon, ang tumatakbo sa isip ni Francis ay ang tagpong naganap sa gubat. Sino mag-aakala na may makikita siyang napakagandang babae sa ilalim ng tubig? Sa gitna ng panganib, ang unang mukha na nagbigay sa kanya ng pag-asa ay si Criselda. Ang maganda,
maamo at misteryosa nitong mukha. Hindi akalain ni Francis na siya ang batang babae na nakilala niya noon. Ikaw si Griselda. Iisa man kayo ng mukha, pero magkaiba ang mga mata ninyo. Paanong iba? Mas misteryosa ang mga mata mo. Pareho ng kulay ng lawa at kagubatan. Malalim. Parang ang hirap abutin. Mukhang maayos ng kalagayan mo. Tandaan mo itong mga bilin ko. Yung aswang na nakita mo sa gubat, delikado siya. Huwag mong kakalimutan ang itsura niya. Kambing na may mukha ng demonyo. At dahil gising ka na, aalis na ako. Sandali lang, please. Don't leave. Dito ka lang. Huwag mo akong iiwan. Babalik din ako agad mamaya. Kailangan ko lang bumalik sa amin para makausap ko si Inang. Bago ka umalis, may gusto lang akong itanong. Sige, ano yun? Yung humabol sa akin. Demonyo ba yun o aswang? Pareho. Demonyo nagkatawan ng aswang. Sila ang mga engkantong itinakwil sa mundo namin at pumanig sa dyablo. Pumatay sila ng mga inosenteng tao na akit sa amoy ng dugo. At ang aswang na humabol sa'yo ay si Kalum. Ang isa sa pinakamabagsik na aswang sa kagubatan. Mahigit 2 dekada na. Mula nang kinulong siya ni Inang dun sa puno na may tanikala. Tanikala? Ang ibig mong sabihin, kadena. Yung punong may kadena? Oo, yun nga. Doon siya nakakulong. Nagkataon lang na noong sinusubukan mong barilin ang baboy mo, tinamaan mong kadena at naputol yun. Nakawala ang espiritu ni Kalum. Wala bang nagbigay sa'yo ng babala? Na delikado dun sa gubat? Hindi nagkulang si Ate Babette at Kuya Bart sa pagpapaalala sa akin. Kasalanan ko kasi hindi ako nakinig. Malay ko naman kasi na totoo yun. Pero nakakapagtaka. Bakit ang daling maputol ng tanikala na yun? Ordinaryong bala ng baril lang ang gamit mo. Imposibleng maputol yun ng ganun lang. Kailangan ko talagang bumalik at makausap ang Inang. Bago ako umalis, isang babala lang. Ngayong nakita ka niya, hindi lang akong habol niya kundi pati ikaw. Sasakupin niyang katawan mo at titirang espiritu niya sa loob mo. Habang ang kaluluwa mo'y mawawala, ibig sabihin mamamatay ka. Hindi ka basta pwedeng lumabas ng bahay. Sige na, mauuna na ako. Hihintayin kita, Griselda. Tumingin daw si Griselda kay Francis at magaanong ngumiti. Ang kwento sa amin ni Francis, lalo daw siyang natulala at nabighani sa ganda ng kakambal ko. Parang wala na siyang gustong gawin kundi ang titigan nito. Bakit mo ako kailangang hintayin? Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko. Pero, aalala ko na ngayon. Doon sa gubat, niligtas mo ako na mahulog ako sa lawa. Sa lagusan ng engkanto at aswang. Binura mo ang alaala ko matapos yun. Pero, nakita ko na sa panaginip ko. Naalala ko na. Eto na yata yung sinasabi nila, Kuya Bart, na engkanto na ako. Hindi ko alam na magaling ka rin palang magbiro. Pero seryoso. Humihingi ako ng tawad sa gulong ginawa ko. Pasensya ka na kung hindi ako nakinig. Huwag mo nang isipin yon. Duda rin naman ako na basta na lang mapuputol yon ng isang ordinaryong bala. May kalakip na orasyon ni Inang ang tanikala na yon. El Francis, gising ka na. Oo, Halina po kayo sa kabilang bahay. Pagbaba nila ay sumama na si Francis kay Bart. Hinatid pa daw sila ng tingin nito hanggang sa makapasok sila sa bakuran. Bago pumasok sa gubat ay kumuway pa si Griselda habang siya ay naiwan doon at tinahatid ng tanaw ang kapatid ko. Natauhan si Francis nang tapikin siya sa balikat ni Bart. Aba, sir. Mukhang tinabahan kayo kay Griselda. ganito ba talagang pakiramdam ng naengkanto? Para kong nahihibang? Nako, sir. Hindi ka lang naingkanto. Nagayuma pa.
Halika na dito. Ikain mo lang yan. Nang makarating si Criselda sa gubat, ay dumiretso siya sa kubo. Ang lugar kung saan madalas maglagi si Inang. Kaya madalas siyang pagkamala na albularyo ng mga taong nagtatanong sa kanya. Ngunit sa halip na si Inang, si Alvina ang naabutan niya doon. Oh, Criselda, kumusta ang pananatili mo sa mundo ng mga tao? Nasaan ang inang? Bumalik na. Bakit? Wala. Tungkol ba kay Kalom? Sa kanya ko lang sasabihin ang pakay ko. Dahil sa kapabayaan mo, may nakapasok na naman na tao dito. At pinakawalan pa si Kalom. Dahil dyan ay hindi lang ang mga taong nasa peligro, kung hindi tayo ring mga engkanto. Sa tingin mo ba hindi ko alam yan? Kaya ako nga kakausapin si inang para kumonsulta sa kanya. Isa pa, alam ko may nangyayaring hindi tama. Hindi ba satanika lang ginamit doon ni inang? Alam mo yan. Imposibleng maputol yun ng ganun lang. Anong ibig mo sabihin? May traidor sa lahi natin. Hindi na daw hinintay pa ni Criselda na sumagot si Alvina at tinalikuran nito. Dumiretso siya sa lagusan at bago tumawid doon ay lumingon pa sa paligid sa katuluyang pumasok at tuluyan siyang naglaho sa kagubatan. Inang, kailangan nating mag-usap. Alam ko, at kanina pa kita hinihintay. Lumipas ang mga araw nang hindi umaatake o kahit nagpapakita sa amin si Kalum. Dapat ay maging masaya kami, pero lalo yung nagbigay sa amin, lalo na kay Criselda at Francis ng pangamba. Dahil doon ay mas nanatili si Criselda dito para magbantay. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa mga nangyari dahil yun na ang pinakamahabang sandali na magkasama kami mula nang bumalik ako dito sa Barrio Malinaw. Pero ng araw na yun ay naging kakaiba ang kilos ng kakambal ko. Pagkagat pa lang ng dilim ay parang balisa na siya at laging nakatanaw sa labas. Nagmamasid. Nagbabantay. Criselda, Oh, hindi ka ba matutulog? hindi ba ako inaantok eh. Ikaw, Paano namang hindi mo ako kilala? Walang eksaktong oras ang tulog ko at palaging nagpabantay. Magpapahinga ako kapag hiniling na ng katawan ko. anong ginagawa mo dito sa labas? Naghahalong lamig at init sa hangin. Naririnig ko ang punot halaman. Ang mga ibon ay aligaga. Ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Hindi magandang nararamdaman ko. Dapat ko yatang pasalamatan si Francis na aksidente niyang napakawalan si Kalum. Dahil kung hindi kita makakasama ng matagal na ganito. Natawa si Criselda lalo na nang yumapos ako sa bewang niya at sinandal ang ulo ko sa kanyang balikat. Hinagod nito ang likod ko at marahang tinapik ang pisngi ko. Hindi na ito ulit kumibo at sa halip ay isang malalim na buntong hininga ang sinagot sa akin. Hanggang sa may naalala ko na ilang linggo na rin gumugulo sa isip ko. Criselda, Hmm? kahit kailan ba hindi mo naisip na bumalik dito sa labas ng gubat? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, yung mabuhay ka na parang normal na tao. Gaya ng dati noong buhay pa sila nanay at tatay. Carissa, iba noon at iba na ngayon. Binago ng malagim na gabing namatay si nanay at tatay ang takbo ng buhay ko. Isa pa, malaki ang responsibilidad ko. Akong tagabantay ng kagubatan. Habang buhay na obligasyon to. Ayon sa batas ng engkanto, maaari lang may humalili sa akin kapag patay na ako. Hindi man sapat ang kapangyarihan ko gaya mo, pero matalas pa rin ang pakiramdam ko. Naririnig kong sinasabi ng puso mo at huwag mong ikaila yun sa akin. Wala naman ako mapagpipilian eh. Ito ng buhay na binigay sa akin. Hindi ko na ito basta pwedeng talikuran. Nang makilala ko si Marcus at maikasal kami, na-realize ko na masarap ang may katuwang sa buhay. Yung may kasama ka. Yung matutulog at gigising ka na siya una't huling makikita mo.
Oo, hindi madali ang buhay dito. Hindi palagi masaya. May mga oras na magkakatampuhan at mag-aaway kayo. May araw na sa sobrang inis mo sa kanya may tatanong mo sa sarili mo kung bakit siya pinakasalan mo. Pero lahat ng yon ay parte para makabuo kayo ng magandang pagsasama. Hindi sayang na itinaya kong buhay ko sa piling ni Marcus. At bilang nag-iisang kapatid mo, gusto ko rin na makita kitang may normal na buhay. Oo, may dugo tayong engkanto. Pero may dugo rin tayong tao. Griselda, bumalik ka na dito. Mabuhay ulit tayo na parang normal. Gaya ng mga bata pa tayo. Hindi madaling hinihiling mo, pero aaminin ko. May mga pagkakataon na nakakaramdam ako sa'yo ng inggit. Lalo na't nakikita ko na masaya ka sa piling ni Marcus. Pero iba ng mundo ko. Ako mismong kakausap kay Inan. Pero hindi ganun ka... Oh, may parating na panganib. Ano? Pumasok ka na sa loob. Bilis! Ibigay mo sa akin ang binatang yon. Kalum, Nasaan ang binatang nagpalaya sa akin? anong kailangan mo sa kanya? Carissa, pumasok ka na. Bilis! Wala kang pakialam basta ibigay mo sa akin ang binatang yon. Hindi ko siya ibibigay sa'yo! Kung ganun, wala akong magagawa kung hindi ang alisin ka sa landas ko. Ikaw muna ang papatayin ko, saka kukunin ang binatang yon. Carissa! Mabilis akong umatras nang sumampas sa gate ang aswang at tumalon papasok ng bakuran. Bigla akong tinulak ni Griselda palayo nang sumugod sa amin si Calum. Agad nitong sinarado ang pinto. Saktong nalapitan siya ng aswang at sinunggaban sa leeg. Mula sa taas ay nagmamadaling bumaba si Francis. Pagkatapos ay kinuha nito ang itak na may pinahid na langis na inorasyonan at mabisang pangontra sa aswang. Tumabi kayo! Pare, mapapahama ka lang. Ako ang kailangan niya. Sa akin nagsimula ang gulo na to. At hindi ko hahayaan na si Griselda ang masaktan dahil sa kagagawan ko. Tutulungan na kita. Hindi na. Kaya ko to. Kailangan ka ng asawa mo. Sir, naalala ko bigla ang sabi ni Tata sa inyo, ang dating magaling na albularyo dito sa Baryo Malinaw. Ang kahinaan daw ng aswang ay nasa puso ng tiyan, sa dila, likod at mata. Sige, tatandaan ko yan. Labis na takot at pag-aalala ang naramdaman ko nang makitang hinagis ng aswang ang kakambal ko at tumama sa pader. Doon biglang lumabas si Francis at matapang na hinanap si Calum. Ang kwento niya sa amin, naroon pa ang takot na nararamdaman niya pero nilabanan niya yon alang-alang kay Griselda. Tigilan mo si Griselda! Ako ang kailangan mo, di ba? Sa wakas, nakita rin kita. Ikaw ang kukumpleto sa akin. Halika, sumama ka sa akin. Hindi ako baliw. Para ialay ang sarili ko sa dembonyong tulad mo! Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Francis! Nang sumugod si Calum ay mabilis na tumakbo palayo si Francis. Hindi namin inasahan na maliksi itong kumilos. Lalo kaming nagulat nang bigyan nito ng malakas na sipa si Calum sa mukha. Marunong pala ng martial arts si Francis. Dalawang magkasunod na sipa sa mukha at dibdib ang binigay nito. Saka mabilis na sinaksak ng itak ang aswang sa dibdib. Nang makita ko kung paano siya lumaban, nabawasan ang takot at pag-aalala ko. Nang magtangka ang aswang nalapitan si Griselda, mabilis niyang hinarang ang sarili sa kapatid ko. Mabilis nitong sinuntok ang aswang sa tiyan at sinaksak niya ulit. Malakas na umangil ito at sumigaw matapos sumawak sa itak. Nakita ko mismo na bahagyang umusok ang mga kamay nito na parabang napaso ito kaya agad siyang napaatras. Kumihingal na inalalayan ni Francis na tumayo si Griselda. Ayos ka lang? Oo, Kung sa tingin nyo ay madali nyo akong magagapi ng ganitong kadali, nagkakamali kayo! Biglang hinawakan ni Francis ang kamay ni Griselda
at tumakbo sila pabalik na sana sa loob ng bahay. Pero kahit nahirap dahil sa sugat, ay nagawang makabawi ng aswang. Kinabol niya ang dalawa at nahablot sa batok si Francis. Nakabitaw ito kay Criselda nang hilahin ni Calum. Sabay binalibag sa sahig at sinakal ng mahigpit sa leeg. Ngayon ay magiging ganap na ang lakas ko kapag napunta sa akin ang katawan mo. Huwag na huwag mo siyang kakantiin! Lumaban ka ng patas, Calum! Patas! Patas! Kailanman ay hindi magiging patas ang laban dahil kayang-kaya kitang patayin. Nakakalimutan mo na ba? Hindi ka purong engkanto. May dugo kang mortal kaya mahina ka! Hindi ako mahina! Nagulat ako nang biglang sumugod si Criselda kay Calum at sinakal din ito gamit ang braso niya. Umalpas ang aswang pero hindi siya binitawan ng kapatid ko. Susugod dapat si Marcus at Bart pero pinigilan ko nang mapansin ko na nagsimulang humangin ng malakas at gumalaw ang mga sanga ng mga puno. Bitawan mo ako! Hindi ba ako gusto mong patayin noon pa? Dahil sa galit mo sa mga magulang ko? Kung ganon, ako ang harapin mo! Criselda! Yeah! Mula doon ay nakita namin na sumasambit ng dasal si Criselda. Sinaksak nito ang kakambal ko sa gilid ng tiyan gamit ang matalas na kuko. Kaya sinaksak din ni Francis ang aswang sa ikatlong pagkakataon. Malakas na sumigaw si Calum at pumiglas. Nang magawa nitong makawala ay tila takot na takot ito at ang mamadaling tumalon palabas ng gate. Nang humarap si Criselda ay doon ko lang napansin ang sugat niya. Criselda! Nang gabing yon ay dumating si Inang at ginamot ang sugat ni Criselda. Kinaumagahan, nagpaalam siya na babalik sa gubat at hindi pumayag si Francis na umalis siyang mag-isa. Kaya hanggang sa gubat ay sinamahan siya nito. Nang umahon si Criselda mula sa mahiwagang lawa, ay iba na ang damit nito. Gaya noong araw na dumating siya sa bayan na yon, habang naglalakad sa kagubatan, hindi maalis ni Francis ang tingin sa kapatid ko. Bakit? Wala. Ngayon, anyong engkanto ka. Wala pa rin pinagbago. Maganda ka pa rin. Sa totoo lang, mas maganda ka kapag ganyan ang ayos mo. Enchanting. Hindi ako ordinaryong babae gaya ng mga nakikilala mo, Francis. Engkanto ako. At alam mo ba, kung may makakakita man sa'yo ngayon, iisipin nila na baliw ka. Bakit? Dahil kapag anyong engkanto ako, hindi ako basta nakikita ng mga ordinaryong tao. Bakit sa akin nagpapakita ka? Hindi ko alam. Siguro dahil nagkita na rin tayo noon. Naalala mo na? Ilang taon ang nakakalipas? Oo. Napanaginipan ko yon. Pero, bakit parang nabura yun sa isip ko? Binura ko ang alaala mo na yon. Dahil bawal sa amin basta magpakita sa tao. Dahil kapag kumalat sa ibang tungkol sa amin, matutunto ng mga tao ang lagusan patungo sa mundo namin. Masama ba yan? May mga bagay at lugar sa mundo na hindi dapat makita ng mga tao. Kaya nga ibang mundo na maengkanto sa tao. At ang sino mang mortal na makapasok sa lagusan, hindi na makakabalik pa. Ano nga palang sabi ng inang mo sa nangyari? Nung aksidente kong napakawalan yung aswang, galit ba siya? Hindi naman. Pero bago ka pa dumating, may natanggap na kaming babala mula sa kalikasan. Naniniwala si Inang na ito nakatakdang mangyari. Marunong ako makipaglaban. Kaya huwag kang mag-alala. Kaya kitang ipagtanggol sa demonyo na yon. Kumusta na palang sugat mo? Magaling na to, huwag kang mag-alala. Bumalik na rin ang lakas ko pagkatapos kong lumusong sa lawa. Criselda, naranasan mo na ba makipag-date? Date? Oo, date. Kumain sa labas, manood ng sine, mamasyal. Hindi pa. Wala bang nanliligaw sa'yo? Meron. Mga taga ron sa mundo namin. Mga engkanto rin. Kaya lang, hindi ko sila gusto.
Baka naman kasi nasa taong forever mo. Sino namang tao yon? Ikaw? Oo. Huminto sa paglalakad si Criselda at humarap kay Francis. Tinitigan nila ang isa't isa. Ang kwento ng kakambal ko sa akin, noong una niyang makilala si Francis noong bata pa sila, ay gusto na agad niya ito. Pero alam niya na hindi yun ang tamang panahon sa kanila. Lihim siyang naghintay sa pagbabalik nito, hanggang sa magkita na nga sila sa ilalim mismo ng misteryosong lawa. Sa unang pagkakataon, umibig ang mailap na engkanto sa isang mortal na binata. Ngunit ngayon na naroon na sila sa sitwasyon na ganoon, naramdaman ni Criselda ang malaking pagkakaiba ng mundo na kanilang ginagalawan. Natakot siya, nawala ng lakas ng loob na magtapat. Magkaiba tayo ng mundo, Francis. Engkanto ako at tao ka. May dugong tao ka. Naikwento sa akin ni Carissa na sa mundo ng mga tao ka ay pinanganak. At dito ka nanirahan hanggang noong 8 taong gulang kayo. Hindi ko makita ang pagkakaiba na sinasabi mo. Bakit si Carissa? Nagagawa niyang mabuhay na parang normal na tao. Kailan mo lang ako nakilala? Ang pinagsamahan natin noon ay maikling sandali lang. Pero bakit pakiramdam ko, matagal na kitang kilala? Noong makita kita sa ilalim ng lawa, umibig na ako sa'yo. Kalokohan to, Francis. Paano kung kailangan mo nang umalis at bumalik sa Amerika? Handa kong iwan ang buhay ko doon. Criselda, para sa'yo. Sasagot pa lang sana si Criselda nang may makakuha ng atensyon niya mula sa di kalayuan. Sa likod ng isang puno, naramdaman niya na may nagmamasid sa kanila. Saglit siyang nagpaalam kay Francis at nilapitan ito. Ngunit nang sumilip ay hindi niya natagpuan doon ang hinahanap. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ito sa kanyang likuran. Nararamdaman kita, Alvina. Hindi mo kailangang magtago sa akin. Ito palang inaatupag mo dito. Ang makipaglandian sa isang mortal na binata. Pinababayaan mo ang tungkulin mo dito sa kagubatan. At hinahayaan mo pang magpakalat-kalat yan dito. Tayo ay inatasan lamang para bantayan ang kagubatan, hindi para angkinin. Ang Panginoon ang tanging nagmamay-ari ng lahat sa kalikasan. Kaya maaaring pumunta dito ang kahit na sinong mortal. At hindi ako nagpapabaya dahil alam ni Inang ang nangyayari dahil kay Kalum. Bakit kasi hindi mo pa yan hinayaan malunod sa lawa? Wala siyang kasalanan. Hindi ba't kasalanan ng mga aso? Hindi kasalanan ng mga aso. Huwag kang gumawa ng dahilan para muli tayong magtalo. Huwag mo akong pakikialaman, Alvina. Ikaw at ang kakambal mo ang pinakamalaking pagkakamali ni Lakan. May araw ka rin sa akin, babae ka. Criselda, may problema ba? Dahil hindi nakikita ni Francis si Alvina, ngumiti lang daw siya at umiling. Matapos yon ay iniwan na niya ito at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang makarating sila sa bungad ng kagubatan doon, ay pansamantalang nagpaalam si Criselda. Mauna ka nang umuwi. Ha? Bakit? Hindi ka sasama sa akin? Kailangan kong bumalik at kausapin si Inang. Hindi kita pwedeng isama doon, kaya mauna ka na. Babalik ka pa naman, di ba? Oo, pangako. Hihintayin kita. Gusto namin matawa ni Marcos kay Francis dahil hindi ito mapakali. 1 linggo na siyang palaging nakatambay sa labas. Ang trabaho sa negosyo ng kanyang pamilya ay hindi niya mabigyan ng atensyon ng husto dahil lagi nito iniisip si Criselda. Daig pa nito ang teenager na head over heels in love sa first girlfriend niya. Hindi ko na rin alam kung talagang na-love at first sight si Francis sa kakambal ko o talagang naengkanto ito. Gaya na lang ngayon. Buti na lang at weekend kaya maghapon na naman siyang hindi matahimik at hintay ng hintay. Oy pre,
pumasok ka na dito. Baka mamaya matsyempohan ka na naman ng aswang eh. Sandali lang. Baka dumating si Criselda. Ay, nako. Ang bossing ko, tinamaan nga yata ni Cupido. Baliw na baliw ka sa kapatid ko, ah. Magandang kapatid mo. Misteryosa. Ang amo ng mukha tapos hindi ko rin maintindihan pero kapag kasama ko siya, iba yung payapa na nararamdaman ko. Agree ako sa sinabi mo, pre. Dahil ganyan na ganyan ang nararamdaman ko kay Mrs. Bola pa to. Teka, Carissa, bakit hanggang ngayon wala pa siya? Wala na ba siyang balak bumalik dito? Babalik yon. Iba ang takbo ng oras sa mundo ng mga engkanto. Ang katumbas ng isang buong araw sa kanila, 1 linggo dito sa atin. Ha? Kaya relax ka lang. Babalik din yon. Ang isipin mo, kung saan mo siya dadalhin kapag nag-date kayo. Oo nga no. Ano bang hilig ng kapatid mo? Well, bilang one with the nature siya at ayaw niya sa mga maiingay na lugar, why not picnic day? Tungkay sa gubat, may magandang lugar doon na romantic para ka nasa paraiso. Talaga? Kaso hindi ba nandun din sa Kalom? Hindi. Malayo yun doon sa puso ng gubat kung saan nakita mo yung aswang na yon. Akong bahala sa'yo. Saka sa pagkain nyo. Ako na ang bahala sa pagluluto! Ng mga sandaling iyon, habang napag-uusapan namin si Criselda, wala kaming kaalam-alam na naglalakad na ito sa gubat pabalik sa bahay. Nasaan yung engkanto pa siya nang biglang may kumalusko sa halamanan. At mula sa dilim ay biglang lumabas si Kalum. Napahinto si Criselda at dahan-dahang umatras saka matalim na tinignan ng aswang. Nakaanyong kambing pa ito at unti-unting nagbabago at naging isang ganap na aswang. Magandang gabi, Criselda. Walang maganda sa gabi. Lalo na't ikaw ang nasa harap ko. Anong kailangan mo? Gusto kong makipagkasundo sa'yo. Makipagkasundo? Gusto mong maniwala ako? Nung araw na nakawala ka sa tanikala mo, gusto mo akong patayin nun. Tapos ngayon gusto mong makipagkasundo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Naisip ko na mas mataas pa rin ang antas ninyo sa kanya naming mga aswang. Gusto ko nang magbigay galang sa inyo bilang mga engkanto. Basta ibigay mo lang ang hiling ko. Pangako, matapos to ay hindi ko na kayo guguluhin pa. Anong klaseng hiling yan? Ibigay mo sa akin ang binatang mortal. Si Francis? Siya ang nagpalaya sa akin at gusto kong matikman ang dugo niya at gagawin kong kauri ko ang mortal na yon. Pagkatapos ay sasanib ako sa katawan niya at magiging ganap na tao. Nagsasawa na akong magtago sa katawan ng pesteng kambing na to. Baliw lang ang papayag sa gusto mo. Hindi ko ibibigay sa iyong binatang yon. Ibigay mo sa akin ang mortal na yon bago pa ikaw ang tuluyan kong patayin. Ah! Mabilis na tumakbo palayo si Criselda. Umiba siya ng direksyon sa halip na dumiretso ng uwi para hindi daw kami madamay. Ang hindi niya alam, noong mga sandaling yun ay nararamdaman ko nang nasa panghanib siya. Wala akong pinagsabihan maliban sa asawa ko. Samantala, ang kwento sa akin ni Criselda, habang tumatakbo siya palayo mula kay Kalum, ay mabilis itong umakyat sa puno at tumalo ng mabilis sa bawat puno hanggang sa humarang ito sa daanan niya. Bakit ganyan na lang kalakas ang loob mo para kalabanin kami mga engkanto, ha? Sinong tumutulong sa'yo? Hindi mo na kailangan malaman pa. Mas mahalaga na makuha ko ang katawan ng mortal na yon at mapatay ko kayong mga kalahinilakan. Ganitong, ayaw mo rin lang makipagtulungan sa akin. Naging mabilis at maliksi ang kilos ni Kalum. Namalaya na lang ni Criselda na nakalapit na ito sa kanya at biglang sinunggaban sa leeg. Maigpit siyang sinakal nito. Hiniga siya nito sa lupa at sinakyan siya sa ibabaw. Matapos yun ay inumang nito ang matalas na kuko.
Saka iyon binaon ng husto sa kanyang dibdib. Ganyan niya. Sumigaw ka. Gusto kong makita ang paghihirap ng mga anak nilahan. Dumakot siya ng lupa at bigla niyang binato yon sa mga mata ng aswang. Napapikit ito at nabitawan siya. Sa pagkakataon na yon ay si Criselda naman ang sumakal sa aswang. Natumba ito kaya agad siyang nakatayo. Pagkatapos ay biglang sinipa ng malakas. Agad umatras si Criselda at tuluyang nakalayo sa aswang. Nakakalimutan mo yata kung nasan ka, Kalum! At kung sinong kinakalaban mo! Sumugod si Kalum, ngunit bago pa siya nakalapit kay Criselda ay may puwersang pumigil sa kanya. Ang dalawang kamao niyang nakatikom ay biglang binuksan ng kakambal ko. Lumiyad ang aswang at sa pag-angat ng kamay ni Criselda ay muling kinuyom iyon ng mariin. Ang puwersang humahawak kay Kalum ay umabot sa leeg nito at mahigpit siyang sinakal. Habang unti-unting umihip ang malamig na hangin at kumalaw ang mga sanga at ugat ng puno. Nang magsalita si Criselda ay tila hinugot sa pusod ng lawa ang tinig nito. May otoridad at umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Pakawalan mo ako. Engkanto! Sisiguraduhin ko na hindi mo na kami gagambalain pa! Lalapitan na sana ni Criselda si Kalum nang mula sa likod ay may lumipad na si Bat sa gilid niya at tumarak yun eksakto sa dibdib ng aswang. Bigla siyang lumingon at doon niya ako nakita, kasama si Marcus at Francis. Malakas na sumigaw si Kalum. Gumapang ang mga ugat at baging ng puno papunta sa aswang. Ginapos ang buong katawan nito. Hindi pa tayo tapos, Criselda! Hindi pa ito ang katapusan ko! Bukas ng umaga sa pagsikat ng araw, tuluyan ka magiging abo! At hindi ka na ulit makakapaminsala pa! Dahan-dahan umangat si Kalum at kinubli ng mga puno sa likod ng makapal nitong mga sanga at dahon. Mabilis akong nilapitan ni Francis at sinaluwa ko bago pa ako matumba. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang mukha nang makita ang tama ko. Gayon din si Carissa at Marcus. May tama ka. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Nasa gubat ako, Carissa. Mas malakas ako kapag nandito ako. Tsaka paano niyo nalaman? Kambal tayo at may dugong engkanto din ako. Naramdaman ko na nasa panganib ka. Kami lang dapat ni Marcus ang pupunta para hindi mag-alala si Francis. Kaya lang may engkanto na rin yata ito. Ang lakas ng pakiramdam kaya ayan, nagpumilit sumama. Mabuti na lang at hindi kami nahuli ng dating. Dali niyo ako sa lawa. Kumapit ka sa akin. Lumipas pa ang mga araw matapos ang huling engkwentro ni Criselda at Kalum. Hindi na nagparamdam ito. Mula noon ay dineklara na namin siyang patay. Ang akala ko ay babalik na sa mundo niya si Criselda. Pero sa halip ay pinili nito na manatili sa piling namin. Kaya naman gano'n na lang ang sayang nararamdaman ko na araw-araw na kaming magkasama ng kakambal ko. Pero may isa pang mas masaya sa akin, si Francis. Nakasalukuyang nakikipag-inuman kay Marcus sa mga sandaling yon. Pero si Francis ay medyo problemado. Ano bang problema, pare? Bakit ka naglalasing? Umihiram ako ng tapang sa alak, boy. Hindi ko kasi alam kung paano magtapat kay Criselda. Problema ba yun? E di sabihin mo, Criselda, mahal kita. Para namang ganun kadali yun. Ano bang kinakatakot mo, ha? Baka mamaya kasi, ako lang may gusto sa kanya. Alam mo ang ginawa ko sa misis ko, kaya ako nakuha, ha? Dinala ko sa perya, tapos sumakay kami sa Ferris wheel. Pagkatapos, inalikan ko na lang. Tapos niyaya ko siya maging girlfriend ko. Ganun lang. Ayos ka rin, pre. Ang bilis mo, ha? Are, ganito lang yan.
Kung talagang sigurado ka na sa babae at nakikita mong sarili mo na kinakasal ka sa kanya, wala nang isip-isip. Wala nang ligaw-ligaw. Alukin mo na agad maging girlfriend tapos pakasalan mo. Ikaw ang hina mo. Parang hindi ka lumaki sa Amerika. Pa si Griselda, pare. Hindi siya yun. Hindi siya gaya ng mga babaeng nakilala ko dun. Natotorpe ako sa kanya, lalo na kapag nakatingin siya sa akin. Ang ganda eh. Ang ganda-ganda, putya. Nababaliw na yata ako. Pati aswang kinalaban ko para sa kanya. Hinlababo ka nga. Cheers! Mukhang magiging bilas kita eh. Cheers! Nang mga sandaling yun ay lihim lang kaming natatawa ni Ate Babette habang pinapakinggan ang usapang lasing ng magkaibigan. Napapailing na lang kaming dalawa at hindi kumikibo. Habang si Griselda, as usual, nasa bakuran at nagbabantay. Nako, ma'am. Talagang tinamaan ang boss ko kay Ma'am Griselda. Mukha nga. At mukhang magkaka-love life ang ate kong engkanto. Sinagot na yata ni Lord ang dasal ko. Eh kaya lang, may pagkatorpe tong bossing ko eh. Dinadaga kapag nandyan si Ma'am Griselda. Kapag naman wala ay hanap ng hanap, pero kapag kaharap hindi makapagsalita. Huwag ka mag-alala, gagawa tayo ng paraan. Sandali lang. Babe? Babe? Tama na yan, lasing na kayong dalawa. Ate Babette, pakiligpit na nga tong mesa. Baby, sandali lang. Hindi pa kami tapos eh. Hindi na, tama na yan. Ay, Bart! Halika nga dito at tulungan natin sila iakyat. Si Sir Marcos at Sir Francis. Griselda, ate, halika muna dito, bilis. Bakit? Iakyat mo na si Francis doon sa kwarto sa taas. Ha? Bakit ako? Sige na. Eh, kay Marcos na lang, hirap na kami ni Ate Babette eh. Halika na po, ma'am. Tulungan ko po kayo. Dahan-dahan lang. Ay, Francis, ano ba? Kumapit ka, baka mahulog ka. Sa ilalim ng puting ilaw. Griselda, Bakit? mahal na yata kita. Salitang lasing. Pero hindi mo naman masabi sa akin ang harapan. Pagdating sa kwarto ay pinagtulungan naming ihiga si Francis sa kama. Agad umalis si Kuya Bart at tuluyang naiwan ang dalawa. Akmang bababa ng kama si Griselda nang biglang hawakan sa kamay ni Francis. Nagulat ang kapatid ko nang hilahin siya at aksidenteng napahiga sa tabi niya. Para daw may sumipa ng malakas sa dibdib ni Griselda nang dahan-dahang dumilit si Francis at tinignan siya. I'm sorry. Sorry kasi naduduwag ako. Saan ka naduduwag? Sa'yo. Kasi natatamhimay ako kapag nandyan ka na. Nagpakalasing ako kasi kailangan kong humiram ng tapang sa alak para sabihin sa'yo na Na? mahal kita, Griselda. Pero Francis, alam mo naman na... Patapusin mo muna ako. Gusto kita. Gusto kita. I love you, Griselda! Uy, ang ingay mo! Ano ko ba? Handa kitang pakasalanan ng mga oras kasi sigurado na ako. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang gusto kong maging asawa. Maging nanay ng mga anak ko. Wala akong pakialam kahit engkanto ka dahil para sa akin, normal kang babae. Nakarapat dapat mahalin. Francis, Hinawakan ni Francis ang pisngi ni Griselda at bahagyang hinila yon hanggang sa halikan siya nito sa labi.
Nanlaki ang mga mata niya, pero sa halip na magalit at itulak ito palayo, hinayaan niya itong halikan siya. Ilang sandali pa, nang maglayo ang kanilang mukha, ngumiti sila sa isa't isa at tuluyang natawa. Maya-maya ay bumangon sila ni Francis. Griselda, will you be my girlfriend? Sagutin mo lang ako ngayon. Hanggang pagtanda natin, araw-araw kitang liligawan. Kahit nagalit ka sa akin, magkaaway tayo, susuyuin pa rin kita. Baka naman, bukas pagkagising mo, makalimutan mo lahat ng to dahil sa sobrang kalasingan mo. Hindi ako lasing. Medyo tipsy lang. I'm sorry. Nagpanggap lang akong lasing para talagang makapag-confess sa'yo. Loko ka talaga. So, anong sagot mo? Ilang araw matapos maging opisyal ang relasyon ni Griselda at Francis, pinakilala niya agad ang kapatid ko sa kanyang ina. Sinama niya si Griselda sa Maynila at pinakilala sa buong pamilya at kamag-anak niya. Nagpahayag na rin si Francis na wala na itong balak na bumalik sa Amerika. Gayon din naman siya. Niyaya niya si Inang na tumawid para ipakilala ito bilang nobyo. Kaya gano'n na lang ang sayang nararamdaman ng kapatid ko nang tanggapin ni Inang si Francis. Dahil sa pagdating niya sa buhay ni Griselda, ngayon ay mas lamang na naroon siya sa bahay. Ngayon ko lang nakita ang kakambal ko na gano'n kasaya. Palaging nakangiti at tumatawa, puno ng buhay. Ilang buwan na rin ang lumipas mula noon at ang araw na yun. Dahil Sabado at walang pasok si Francis sa trabaho, nagyaya siyang mag-date na agad pinaunlakan ni Griselda. Pero ang masayang date nila ay nabahiran ng takot nang biglang magpreno si Francis matapos may makitang nakahandusay na tao sa gitna ng lane nila sa kalye. Ngunit ang labis na nagbigay sa kanila ng matinding kilabot ay ang kambing na nasa tabi ng tao at kinakain ang laman loob nito. Dobleng kilabot daw ang naramdaman nila nang direktang tumingin sa kanya ang hayop. Lalong nagtaka ang dalawa nang imbes na ang normal na tunog ng kambing ang marinig nila, isang mahinang angil ang nagmula dito, gaya ng tunog ng aswang. Bukod doon, ay kapansin-pansin din ang 4 na sungay nito na gaya kay Kalum at ang mga mata nito ay nanlilisik na kulay pula. Hindi pwede. Si Kalum ba yan? Pero patay na siya. Hindi ba't ikaw pa ngang sumibat sa kanya at tinamaan mo siya sa puso? Kaya sigurado kong patay na siya. Tsaka ilang buwan nang hindi nagpaparamdam si Kalum. Kung ganon, sino yan? Hindi ko alam. Atras! Mabilis na inatras ni Francis ang kotse at doon sila hinabol ng kambing. Nakumpirma nila ang hinala na aswang ngayon at hindi ordinaryong kambing nang makita nilang biglang naging pula ang mga mata nito. Lalo na nang umangil at nakita ang matalas nitong mga ngipin. Francis, bilisan mo! Kumapit ka ng mabuti. Oh, anong gagawin mo, Francis? Magtiwala ka sa akin. Kaya kitang ipagtanggol sa aswang na yan. Hinintay ni Francis na bahagyang makalapit ang aswang at pagkatapos ay biglang tinapakan ng accelerator at malakas na binangga ang kambing. Nakita nila kung paano ito tumilapon at gumulong sa kalsada. Hindi na huminto pa si Francis at halos paliparin ng kotse. Nang lumingon si Griselda, nanlaki ang mga mata niya nang makitang nagpalit ng anyo ang kambing at tuluyang naging aswang. Pagkatapos ay mabilis siyang hinabol. Nang makauwi sa bahay ni Francis, nagmamadaliin lang sinarado ang pinto. Bakit tumahagos kayo? Maglagay kayo ng mga bawang at asin sa mga bintana sa buong bahay. Bilis! Kuya Bart, di ba nandyan pa yung shotgun ni Dad na ginamit niya rin dati sa pangangaso? Opo. Ilabas mo, bilis! Ano bang nangyayari? Bumalik ang aswang! Ano? Ay, Diyos ko, Panginoon, maawa ka. Huwag mo po kami pababayaan. Paano siyang nabuhay? Griselda,
Anong sinabi ko sa iyo? Hindi mo ako basta mapapatay! Paano ka nabuhay na demonyo ka? Pinatay ka na namin! Hindi nyo kailanman magagapi ang kasamaan. Habang may mga taong nabubuhay sa mundo, ang mga gaya ko ay patuloy na maghasik ng lagim. Ngayon, handa ko pa rin ibigay sa iyo ang ano ko. Ibigay mo sa akin ang lalaking yan at hayaan mong manirahan ako sa katawan niya habang buhay. Pagkatapos, ay hindi ko na kayong katambalain pa. Ano? Siraulo ka ba? Hindi pa ako nababaliw. Magdesisyon ka na ngayon din at papatayin ko kayong lahat! Eh di subukan mo! Ulol! Sumugod ka na, bilis! Tumalon sa gate ang aswang papasok at tumakbo palapit sa kanila. Pero bago pa ito tuluyang makalapit, biglang kinasa ni Francis ang shotgun at agad pinaputok yun. Tinamaan sa balikat ang aswang at nalasog ang piraso ng mga laman nito. Muling kinasa ni Francis ang baril at pinaputokan ito na agad tumama sa dibdib ng aswang. Susugod sana ulit ang aswang nang matigilan ito at biglang tinakpan ang tenga niya na parang nabibingi ito. At doon lumingon si Criselda. Nakita niya sa likod na nakaluhod si Ate Babette at Kuya Bart na sabay na nagdadasal. Maya-maya ay umatras ang aswang at sumisigaw na tumakbo palayo. Tama na! Masakit sa tenga! Wala na siya! Ang galing ate, natakot siya? Ay, salamat sa Diyos. Ay, ang pinakamabisang armas sa mga demonyo na gaya niya ay taimtim na dasal. Maraming salamat, ate. Griselda! Nagulat si Criselda nang marinig ang boses ni Inang. Nang lumingon siya sa labas ng bahay, nakita niya na naroon ang matanda. Nagkatinginan sila ni Francis at sabay na lumabas. Pagkatapos ay magkatabing humarap kay Inang. Inang, napasugod po kayo dito. May malaki tayong problema. Ano po yun? Alam ko nang galing na dito si Kalom. Nakaligtas siya dahil may tumulong sa kanya nung araw na kalabanin niyo siya. Sino po? May mga pinaghihinalaan na kami. Pero kailangan pa namin ng mas matibay na ebidensya. Halika, sumama ka sa akin. Kailangan kita doon. Opo. Francis, sasama muna ako kay Inang. Sige. Mag-iingat ka, ha? Hihintayin kita dito. Oo, babalik ako agad. Sa harap ni Inang ay hinalikan ni Francis si Criselda ng matagal sa labi. Pagkatapos ay nagyakap ng mahigpit. Ayaw man pakawalan, pero wala siyang choice ng mga panahon na yun, kundi hayaan si Criselda na umalis. I love you. I love you too. Isang linggo na naman ang lumipas mula nang pauwiin ni Inang si Criselda. Hindi na gaya noong una na aligaga si Francis. Ngayon ay mas nakakapagtrabaho na siya ng maayos. Pero kita at ramdam namin ang pangungulila niya sa kapatid ko. Kahit napilit siyang kumikilos ng normal, hindi magawang itago ng mga mata niya ang lungkot. Ilang beses naming pinuntahan si Criselda sa Lagusan, ngunit wala siya doon. Samantala ang aswang naman ay makailang ulit na ring nagpaparamdam. Minsan ay nananakot, pero madalas nakikita namin na nagmamasid. Nagbabantay at nag-aabang ng tamang pagkakataon na makuha si Francis. Hindi nito magawang pumasok kahit sa bakuran dahil sa mga insensong sinisindihan namin tuwing gabi. Pare, ayos ka lang? Magulat ka kapag sinabi ko sa iyo na oo. Naiintindihan kita, pare. Ako rin, ganyan ang naramdaman ko nung kinailangan nilang iuwi si Carissa. 1 buwan ako naghintay. Ang akala ko nga, mababaliw na ako. Ang hirap pala ng ganitong klaseng LDR. Mabuti sana kung nasa ibang probinsya lang siya o ibang bansa. At least may video call. Kami, wala. Magtiwala ka kay Criselda. Babalik yun.
Nangako siya sa'yo, di ba? Alam ko naman yun. It's just that I miss her a lot. Ang mabuti pa, uminom na lang tayo. This time, hindi na natin kailangang umacting. Mga ideas mo din eh. Hindi na nakakapagtaka. Napasagot mo si Carissa. Halika na. Dito tayo sa loob. Inom na tayo. Papasok pa lang si Francis sa bahay nang matigilan siya at lumingon sa labas. Natulala siya at agad nang ngumiti nang makita ang pamilyar na figura ng babae. Naroon siya sa kabila, sa bungad papasok ng gubat. Nakasuot ng damit na gaya ng suot niya noong huling beses namin siyang nakita. Sa halip na pumasok ng bahay, lumakad si Francis papunta sa gate at lumabas. Tulala at wala sa sarili. Criselda? Uy pare, sandali. Saan ka pupunta? Criselda! Sandali lang! Hintayin mo ako! Hindi nagpapigil si Francis at tuluyan ng lumabas. Ang kwento niya sa amin, tinawag daw siya ng babaeng nakita niya na kamukha ng kakambal ko. Nang makatawid na siya, ay pumasok daw ito ng gubat kaya sumunod naman siya. Habang ang asawa ko ng mga sandaling yon ay natatarantang pumasok sa bahay at tinawag ako. Dala ang mga insenso, nagmamadali naming sinundan si Francis kasama si Ate Babette at Kuya Bart. Sa pamamagitan ng bulong sa hangin, ginabayan kami nito patungo sa pupuntahan namin. Habang ng mga sandaling yon, patuloy lang si Francis sa pagsunod sa babae. Naririnig niya ang tawa ni Criselda habang tumatakbo ito at parang sadyang nagpapahabol. Bilisan mo, Francis. Dito tayo, bilis! Sandali lang! Hintayin mo ako, Criselda! Nang tumakbo ng mabilis ang babae, binilisan din ni Francis ang takbo niya. Hanggang sa magtago sa likod ng puno ang babae, nakamukha ni Criselda. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang malakas at nakakakilabot na tawa ng aswang. Doon natauhan si Francis. Ayon sa kanya, nagulat na lang daw siya na naroon na siya sa gubat. Lumingon siya sa paligid, pero ang tanging nakikita niya ay dilim at ang naririnig sa paligid ay mga huni ng kuliglig at iba pang mga hayop. Ilang sandali pa, lumabas ang mga kulisap na nagbigay ng malamlam na liwanag sa paligid. Anong ginagawa ko dito? Kumusta, Francis? Sino ka? Alvina. Ako ang tiyahe ni Criselda. Hinahanap po siya, di ba? Oo. Nakita ko siya, tumakbo dito. Nasaan na siya? Halika dito. Sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa kanya. Alam ko naman kasi na labis na ang pangungulila mo sa kanya. Saan? Dito. Halika. Sumunod ka sa akin. Francis! Wag! Carissa? Huwag kang susunod sa kanya! Nililin lang kanya! Nagsisinungaling siya! Hindi namin siya kaano-ano! Pakialamera ka! Biglang umatras si Francis nang marinig ang sinabi ko. Hindi man sapat ang kakayahan ko gaya ng kakambal ko, pero doon sa gubat ay sinusunod din ako ng hangin, halaman at mga puno. Inabot ko kay Francis ang itak at hinarap si Alvina. Wala kang papel dito, Carissa! Kung ayaw mong madamay, umalis ka dyan! Hindi! Ang laban ng kakambal ko ay laban ko rin! Bakit mo ginaya si Criselda? Bakit mo nilansi at pinaglaruan ang isip ni Francis? Ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Ang tamang oras para tuluyang sakupin ni Calum ang katawan niya at habang buhay na manirahan sa kanya. Napaatras kami nang mula sa taas ng puno ay biglang tumalon si Calum. Agad tumakbo si Marcos sa tabi ko at sabay-sabay kaming umatras. Habang nangyayari yun, walang kaalam-alam ang dalawang kalaban na inaayos na ni Ate Babette at Kuya Bart ang mga dinala nilang insenso. Alvina? Ikaw ang tumutulong kay Calum? Nagulat kami nang biglang dumating si Criselda. Hinarang nito ang sarili sa amin. Galit na galit ang mukha nito at mahigpit na nakakuyom ang kamao habang unti-unting lumalakas ang pag-ihip ng hangin. Siya nga. Siya ang nasa likod ng planong pagpatay sa mga magulang niyo. Hayop ka!
Sumpain ka ng langit at lupa, Alvina! Pagbabayaran mo ginawa mo pagpatay sa mga magulang namin! At ako rin ang unti-unting nagpuputol ng tanikala niya sa puno bago ito mabaril ng lalaking yan. Bakit? Bakit mo sinuway ang utos ni Inang? Dahil wala na siyang nakita kung hindi sila kadat ikaw. Kayo ng kakambal mo. Binabali niya ang sarili niyang salita basta para sa inyo. Kahit kailan ay hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na maging bantay ng kagubatan na ito. At wala akong ginawa kung hindi maging sunod-sunuran sa kanya. Alam mo kung ano ang mas hindi ko matanggap? Pinagkatiwala niya sa isang engkanto na may dugong mortal ang inaasam ko. Bakit? Wala kayong karapatan na tumira sa mundo namin! Nasa amin ang lahat ng karapatan, Alvina! Ikaw lang ang ayaw tumanggap sa amin. Kaya ba nakipagtulungan ka kay Kalom? Oo! Kay Lirio pa lang ay tumutulong na ako. Dahil gusto kitang mawala sa landas ko. Ikaw, ang kakambal mo at ang matandang yon! Alam na ni Inang ang katrayduran mo sa mundo natin. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo! Kalom! Patayin mo ang mga yan! Kapag napatay mo sila, ibibigay ko ang mortal na kasintahan ni Griselda! Masusunod! Biglang hinablot ni Francis ang kamay ni Griselda at tumakbo sila pero naabutan sila ni Calum at nahablot ang kapatid ko sa batok. Habang si Francis ay malakas nitong tinabig ng braso, kumagi siya sa puno at bumagsak sa lupa. Nagmamadali kami na tulungan siyang tumayo. Takot at pag-aalala ang naramdaman ko nang makita na nakahiga na sa lupa si Griselda. Sinasakal siya ni Calum sa isang kamay at hawak pa nito ang dalawang kamay ni Griselda na nasa taas ng kanyang ulo. Pinipigilan niya ang kapatid ko na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Hindi mo na magagamit ngayon sa akin ang kapangyarihan mo! Ang hindi alam ni Calum ay kayang gamitin ni Griselda ang kanyang kapangyarihan sa isip. Samantala, agad tumayo si Francis at hindi ininda ang sakit ng katawan. Kinuha mula kay Marcos ang shotgun at inasinta sa nakatalikod na si Calum. Papatayin kitang timponyo ka. Ibabalik kita sa impyerno! At sisiguraduhin ko na hindi ka na mabubuhay pa! Sa dalawang balang pinakawalan ni Francis, pareho itong tumama sa likod ng aswang. Nang mabitawan ito ang kakambal ko, ay agad na nilabas ni Griselda mula sa kanyang likod ang isang patalim saka sinaksak sa mata si Calum. Tumakbo palapit si Francis at malakas na pinalo ito ng baril sa ulo at sinipa paalis sa ibabaw ni Griselda. Hindi! Tumayo ka dyan, Calum! Kailangan magtagumpay tayo ngayon! Papatayin ko kayong lahat! Ate Babet! Ngayon na! Sandali lang! Bitawan niyo ako! Inang! Nang tumingin kami kay Alvina, ay hawak na nito ang iba pang mga engkanto sa pangunguna ni Inang. Samantala, unti-unting kumalat sa paligid ang amoy ng insenso. May mga laman ng bawang, luya at sanga ng kamangyan. Matapos yun ay nagsimula ng magdasal si Ate Babet. Biglang nagwala si Calum. Sinubukan itong tumakas, pero parang may hindi nakikitang puwersa ang nakaharang sa paligid nito at hindi siya makalabas dito. O makapangyarihang Diyos, ang may gawa ng langit at lupa, sa pangalan ng anak mo si Jesus, lipulin mo ang kasamaan. 10 ng inyong pulutong ng mga anghel. Tulungan niyo po kaming talunin ang kampo ng kadiliman. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan. Tama na! Tama na! Hangin! Tubig at lupa! O Diyos, aking bathala! Dinggin ang aking dalangin! Tapusin ang kanilang kasamaan! Lipunin mo sila at galusin!
Sinabi ko na sa'yo noon, walang sino mang aswang ang makakahigit sa isang engkanto! Dahan-dahang gumapang ang mga baging papunta kay Calum at Alvina at pumulupot ang mga ito sa kanila. Mabilis kumilos si Francis. Binaril niya sa dibdib ang aswang ng 3 beses at direkta sa puso. Pagkatapos ay tinarak ni Criselda ang patalim sa noo nito hanggang sa tuluyan ang mamatay ito at bumagsak sa lupa ang katawan. Natulala si Alvina nang makitang patay na si Calum. Kaya ayun, at bigla siyang nataranta at nawala ang tapang. Inang patawarin niyo ako. Tinukso lang ako ni Calum. Wala akong kasalanan. Walang kapatawaran ang ginawa mong pagtataksil sa ating lahi, Alvina. Ang kasalanan ko ay masyado akong naging mabait sa'yo. Nilagay mo sa peligro ng ilang ulit ang mga apo ko. Paulit-ulit mo silang pinagtangkaan na ipapatay. Pinatay niyo ang anak kong Silakan at ang kanyang asawa. Higit sa lahat, nalagay din sa peligro ang ating mundo. Kung hindi ako naging maagap, pati sa kaharian natin ay papapasukin mo si Calum. Dahil dyan, ang lahat ng kapangyarihan mo mawawala mula sa'yo at pinapatawan kita ng parusang kamatayan. Hindi! Inang, hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Mula sa gabing ito ay lalamunin ka ng lupa at doon mararamdaman mo ang unti-unting pangangapos ng hininga mo. Habang dahan-dahang kakainin ng mga lamang lupa ang katawan mo hanggang sa tuluyan kang bawian ng buhay. At kahit anong sigaw mo o hingi mo ng tulong ay walang sino man ang makakarinig sa'yo. Huwag! Inang! Kinuha si Alvina ng mga engkanto at dinala sa pusod ng gubat. Doon sa pinakamadilim at masukal na bahagi na walang sino mang ordinaryong tao ang nakakarating. Nilibing nila ng buhay si Alvina habang nakagapos ang buong katawan nito. Samantala, nang lumingon si Criselda kay Francis, agad siyang umiti at tumakbo palapit sa kanyang nobyo at mahigpit silang nagyakap. Pinag-alala mo naman ako. Pasensya ka na ako, nagtagal na naman ako. Inayos lang namin ni Inang ang problema kay Alvina. Pwede ko ba siyang makausap? Sige. Inang, may nais pong sabihin si Francis. Inang, gusto ko po sanang hingi ng permiso ninyo. Gusto ko pong hingi ng kamay ni Criselda. Alam kong darating ang araw na ito. Mula nang kunin ko siya kay Senyo, alam ko na hindi siya habang buhay sa aming mundo. May dugo siyang mortal. Karapatan niya na maranasan ang buhay na kinagisnan niya. Ang totoo ay hiniram ko lamang siya. Inalagaan. Ngayon na narito ka na, pinauubaya ko na siya sa iyo. Inang, maraming salamat po sa lahat ng tinuro mo sa akin. Habang buhay mong dalhin ang lahat ng karunungan na yon. Ngunit ngayon, mas pinili mong manirahan sa mundo ng mga mortal. Mababawasan ang kapangyarihan mo. Magiging kagaya ka na rin ni Carissa. Naiintindihan ko po. Mas mahalaga sa akin na makakausap ko pa rin kayo kahit paano. At pwede pa rin akong bumulong sa hangin. Inang, maraming salamat po. Magmahalan kayong dalawa at huwag na kayong maghihiwalay ulit. Mga amang, pinagkakatiwala ko na sa inyo ang mga apo ko. Opo. Makakaasa po kayo. Ipanatag niyo ang kalooban niyo dahil wala ng aswang na manggugulo sa inyo. Nakangiting tumingala si Francis kay Criselda nang maramdaman ang marahang paghaplos nito sa kanyang buhok. Ngumiti sila sa isa't isa bago kunin ang kamay niya. Naroon sila ngayon sa gubat kung saan napakaraming magagandang halaman na namumulaklak. Nakaunan si Francis sa hita ni Criselda habang nakahiga ito sa picnic mat. Masaya ka ba? Oo naman. Hindi mo ba namimiss ang buhay mo sa mundo ng mga engkanto?
May mga araw na namimiss ko. Pero hanggang dun lang. Mas masaya ako dito sa piling mo. Kaya lang, medyo nahihirapan lang ako sa pag-aaral. 8 years old ako nung huli akong humawak ng lapis at papel. Nakalimutan ko na kung paano magsulat. Love, okay lang yan. Madali ka namang matuto eh. Marunong ka rin namang bumasa kahit papano. Kailangan mo lang ng practice. Hindi ka ba nahihiya? Yung mapapangasawa mo, dinaig pa ang ibang mga bata. Mas magagaling pa silang magsulat sa akin at magbasa. Bakit ako mahihiya? Proud pa nga ako eh. Tsaka, hindi mo naman ginusto na magkaganyan ka. At hindi ako magsasawa na turuan ka. Kami ni Carissa, kami na pamilya mo. Hindi ka namin pababayaan. Salamat, Francis. Nung una, ang akala ko, ginamitan mo lang ako ng kapangyarihan mo at literal na naengkanto ko. Kaya ganun kabilis nahulog ang loob ko sa'yo. Hindi pala. Totoo pala lahat yun. True love na pala. Mula nung una kitang nakilala dito nung bata pa ako, gusto na kita. Kaya hinintay ko ang pagbabalik mo. Mahal na mahal kita, Carcelda. At hindi na ako makapaghintay sa kasal natin. Ako rin. Mahal na mahal din kita.